Pero nakatatak sa utak ng sambayan ng Pilipino, lahat ng mga nakasali sa gabinete na to na nagpakakasangkapan kayo sa mga kabangagan nitong presidente na to. Kaya kung gusto niyo magbitiw, magbitiw na kayo. Huwag niyo nang, di ba? Wala pa po na pag-uusapan dyan dahil napakabago po talaga nito. Lumabas lang po yata to kagabi. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya. Kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Kung gano'n. Ako, sinundot ho nitong si Claire Castro itong si Maynard Guevara. Kausapin mo sarili mo, siyasatin mo sarili. Bakit ba ayaw mo ipagtanggol? Kasi may problema. Pero alam ho natin kung di ho tayo nagkakamali, ha? Correct me if I'm wrong, ang DOJ na ho ata ang didepensa sa administrasyon. Base doon sa mga nabasa nating post. Yang itong si Boying Remulla na ang didepensa sa pamahalaan kaugnay doon sa mga petisyon na isinampa sa Korte Suprema nitong si Attorney Salvador Panelo nitong si pangalan nito? Si Mayor Bastiba kasali doon. Basta meron ng mga nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema, ha? Na kung saan marami ho talagang paglabag na ginawa itong administrasyon na to kaugnay nga doon sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dapat mapag-usapan yan at madesisyonan sa lalong madaling panahon. Kung yung desisyon na yan hindi man makakapagpauwi dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat meron hong managot dyan. Dapat merong makulong dyan. Yung mga nagbida-bida dyan na mga general na binitbit itong si Tatay Digong, di man lamang binigyan ng pagkakataon na makaapila sa Korte Suprema. Kumbaga, linagay na ho nila sa kanilang mga kamay ang batas, ika nga. Hindi na ho nila ginalang ang karapatan nitong si Tatay Digong. Hindi na ho nila hinintay man lamang na maglabas ng desisyon ng Korte Suprema o mapag-usapan sa Korte Suprema yung issue na yan. Basta pagbaba, galing Hong Kong, rektang dahig na ho talaga ginawa nila dito kay Tatay Diggs. Yun po ang sitwasyon ngayon ng OSG. Ano po ang natitirang option or legal remedy ng gobyerno para magkaroon ng representation po doon sa pagtatanggol kay dating Pangulong Duterte sa ICC if meron man na plano ng ganito ang gobyerno? Kailangan po sumagot. Kung sino man po ang respondent sa Supreme Court, hindi po maaaring hindi sumagot. Kailangan po ipagtanggol kung anong ginawa nila at ipagtatanggol po ito base sa batas. Yan ang problema, Aling Claire. Paano mo ipagtatanggol na yung pag-umpisa pa lang ng pagtakip dito kay Tatay Digong, palsipikado na. Paano nyo ipagtatanggol yun? Meron ho talagang problema yan. Kaya itong si Maynard Guevara, alam niya ho na mayayari siya kung sakali siya ang humarap diyan. Kasi sabi nga siguro to si Maynard Guevara, grabe naman kayo. Sinubo nyo sa mga kural ng mga leon. Anak ng tokwa, issue ng PhilHealth, sa akin yung pinapasagot. Issue ng BICAM, sa akin yung pinapasagot. Di ba? Lahat na lang akong sasagot. Pambihira kayo. Dito kay dito sa mga kapalpakan nito, yarin lamang na DOJ at DILG trumabaho talaga diyan. Kayo dumipensa sa Supreme Court. Nagkaroon daw na sagutan Hindi natin alam kung gaano katotoo nagkaroon ng sagutan itong sa pagitan nitong si Maynard Guevara at nitong si Bersamin. Basta nagkaroon na sagutan, nakalimutan natin. Nagkaroon na sagutan sa Malacanang. Siguro kaugnay pa rin yan dyan sa pagtanggi nitong si Solgen na dumipensa. Kaugnay doon sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi siya binigyan ng due process. Meron po bang plano ang pamahalaan natin na kumuha ng legal service ng private counsels to represent the government for that? Wala pa po kami na pag-uusapan kung ano pong balakin dyan, pero sasagot po sila. Kung ito man galing sa gobyerno ng mga lawyers or private, hindi pa po namin na pag-uusapan. But meron, ma'am, na ganong option na gagawin dahil nga ang OSG ay dumistansya na? Kukuha po sila ng abogado. Hindi lang po natin alam kung mula sa gobyerno o mula sa pribado. Mahirap po Mahirap po depensahin yung kaadikan na ginawa na ni Marcos Jr. Sa totoo lang. Sabi siguro ni Solgen, ano ba talaga maling ginawa natin? Hindi lang sa sa aspeto ng batas, hindi lang sa pananaw ng mga
mga bihasa sa batas na mayroong problema sa ginawa natin. Nakikita yon ng bawat isang Pilipino na lumalabas sa karsada, yung mga nagkokomento sa social media, na mali na isuko mo ang isang Pilipino na nasa poder mo na at ibibigay mo sa mga banyaga. Doon pa lang mali na tayo. Laging argumento na nababasa natin sa social media, wala na ba tayong Korte Suprema? Wala na, inutil na ba talaga ang ating mga korte? Ganon na ba talaga tayo kabilib dito sa mga banyaga na to na kailangan pa natin sila para litisin yung sarili nating kababayan? Huwag na natin tingnan kung ano man nagawa ni Tatay Digong. Ipagpalagay na natin, sige, ano'y na lang natin siya bilang ordinaryong Pilipino. Hindi mo ba natin siya kaya litisin? Di ba natin siya kayang ipakulong kung meron siya talagang nalabag, di ba? Kung nandyan yung mga ebidensya, yung pagtimbang sa ebidensya ng mga nasa Netherlands at pagtimbang ng mga ebidensya ng ating mga korte dito sa Pilipinas, hindi ho ba parehas? Ganun ho ba yun? Ibig nyo ba sabihin, may influensya ni Tatay Digong ang Korte Suprema o yung mga korteng hahawak dyan sa mga kaso niya? Anak ng toka. Yun ang kinasasama ng loob ng mga kababayan natin, hindi sa kung ano pa mang kadahilanan. Ang nangyari ho, pinahiya ho tayo nitong si Marcos Jr. sa international community. 'Di ba? Wala nang respeto sa mga domestic worker natin, domestic helper natin sa ibang bansa, mga ibang lahi. Lalo pa hong binaboy nitong si Marcos Jr. ang ating imahe sa pandaigdigang arena, ika nga, 'di ba? Hindi niya na ho ginalang. Hindi niya ho binigyan ng dignidad sino ba yung mga maiingay ngayon? Mga kababayan nating OFW, marami din naman sa Pilipinas. Kasi sila yung nasa ibang bansa, sila yung nakikitungo sa mga amo nila, sila yung mga nakakasalamuha sa mga kaibigan nila, mga banyaga. Grabe naman Pilipinas, no? Grabe yung bansa nyo, no? Seryoso, kailangan nyo pa talagang magpatulong sa ibang bansa para litisin ang sarili nyong kababayan. Ganun nung nangyari dito. Kaya huwag nyo sisiyan ng pamala, mga kababayan natin, kung nagsasagawa sila ng kaliwat kanang pagkilos, kaugnay dyan sa mga kababuyang ginawa na ni Marcos Jr. Tuloy. Ito po ang kukuha ng abogado. Mga respondents po. Okay. Hindi po from, respondents din po sa kaso is E.S. Lucas Bersamin, kung tama po ang pagkakaintindi ko, and Department of Justice, ganun po ba yun? Sila ang kukuha ng abogado? Kung sila po yung involved sa kaso, kailangan po nilang sumagot. So, kailangan din po nilang kumuha ng abogado. Okay, salamat po. Ayaw na eh. Ayaw na ni Solicitor General Maynard Guevara. Ano ba naman? Daming binibigay ng problema sa akin, mga kaadikan kasi mga pinaggagawa nyo eh. Related question, Maricel Halili, TV5. Quick Yeah, follow-up lang TV5 po. Good tayo. morning, ma'am. Does the palace think that it is morally right for Solgen Guevara na mag-recute sa kaso, considering that during the time of President Duterte, he was the Justice Secretary, so baka may conflict of interest. Do you see this? We have not talked about Sabay, yung bigat ng ano niya eh. Anak ng toka. Enjoy mo lang yan, madam. Mabilis lang ho kayo dyan. Wag yung paliparin sa yung sarili niyo, wag yung tingnan na naku, mabilis lang ho kayo dyan. Yung sinasabi ko sa inyo. Grabe no kasi. that. But we know that he will recuse himself from representing the government. And if it is related with his former post as DOJ Secretary, we have not yet. Kunyari, hirap na hirap. Kunyari, nag-iisip pero wala namang utak. Eto na ako, kaya Congressman Rodante Marcoleta, pasasalamat sa lahat ng mga kababayan natin nasa ibayong dagat na nagsasagawa ng kaliwakan ng pagkilos para makapagpakita ng suporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at makapanawagan na makauwi na itong si Tatay Digong sa Pilipinas. Pasasalamat ni Kong Dante. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. I am addressing all our Filipino communities that have organized the nation's prayer for PRRD, particularly those that have gathered in New York, New Jersey, and Connecticut under the Patriotic Filipinos. Those in Washington, D.C., led by Attorney Valera, together with those in Queensland Chapter, Brisbane Community in Australia. I thank you all for your patriotism. I am addressing as well those who organize Bring PRRD Home, led by PDP Laban International.
also stationed in New York, New Jersey, and Connecticut, including the other groups in Europe, in Asia, and elsewhere who have mobilized multitudes in support of the global initiative to bring PRRD home as soon as possible. I appeal to all to be more steadfast in this most trying time in the history of our country. We need every Filipino, wherever he is, to prove his worth and help our nation overcome this emerging crisis by demonstrating our courage as well as our collective fortitude to stay above the realm of politics in order to save our nation from the brink of moral bankruptcy and political malaise. Stay safe, stay united, mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Tignan nyo ho itong mga kababayan. Merong hugot itong si Kong Dante dito sa video na to. Panoorin nyo ho. Pilipinas. Ibalik natin ang Pangulong Digong as soon as Nakita nyo ho, kahit sino pang yung mga nakakaalam sa mga nagawa ni Tatay Digong, sa mga naramdaman nila yung tunay na pagbabago, tapos ganyan ang tinrato dito kay Tatay Digong. Talagang maano ho kayo. Kahit nga itong si Senator Robin Padilla, di ba? Macho yan eh. Ika nga, yan, kumbaga, astig yan eh, di ba? Pero noong nakita niya ho yung detention facility nitong si Tatay Digong, hindi niya ho napigilang naluha at pinatay niya ho ang kanyang live. Ito naman ho itong si Congressman Rodante Marcoleta. Doon pa lang sa tono ng kanyang pananalita, ramdam ho natin yung bigat ng nararamdaman niya ngayong mga panahon na to. Ito, ay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Ibalik natin ang Pangulong Digong as soon as possible. Di ba? Yan ho ang sentimiento ho ngayon. Hindi lang ho ng mga kandidato, mga kaalyado, hindi ho mga ordinaryong Pilipino lumalabas ho sa karsada pagka merong motorcade, merong mga rally, talaga hong naluluwa ho sila pagka naisip ho nila na sa kabila ng pagmamahal na ibinigay ni Tatay Digong sa bansa na to, tapos ito pa isusukuli ng mga adik sa kanya. Sa bagay, adik nga pala, wala tayong magagawa. Ganyan ho talaga pagka-adik, di ba? Adik sa kapangyarihan. Natatakot ho silang mapalitan. Kung hindi nyo naman kayang tapatan, di umalis na lang kayo dyan. Ganun naman yun eh. Di ba? Kung hindi nyo kayang tapatan yung mga nagawa ni Tatay Digong, ano ba naman? Umalis kayo. Wala namang problema sa amin yun. Di naman kawalan. Ika nga. Alis na kayo dyan. Huwag nyo nagpahirapan yung mga sarili nyo. Hindi kayo marunong maging presidente. Yun. Yun yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Itong si Marcos, itong ating pambansang adik na si Marcos Jr., hindi ho siya marunong maging presidente. O kung di ka marunong, ano dapat mong gawin? Umalis ka dyan. Ibigay mo doon sa mga, sige, hindi kami magagalit. Di naman kami vindictive eh. Hindi naman kami, gaganti. Sige na, baba ka na dyan. Bigay mo na kayo BP Sara para para matapos na. Again, kahit na mabigay kay BP Sara, ang argumento nitong mga taga-ICC na to, wala na kayong jurisdiction dito eh. Ba't nyo pa kinukuha to? Yun ang problema. Wala na pala kaming jurisdiction yan. Bakit hindi nyo siya ibigay? Di ba? Ito na ho, si Ma'am Cathy Binag, matindi-tindi ho mga isisiwalit niya dito. Yung mga consultant dyan, baka gusto nyo mag-apply kay pambansang adik. Mag-apply ho kayo sa kanya dahil naghahanap po sila ng consultant ngayon. Mula ngayon hanggang sa eleksyon, lalabanan ho nila yung mga ordinaryong Pilipino na sumisigaw sa pangalan ni Duterte na nangangampanya sa mga kandidato nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yun ho ang, kumbaga, talagang pinagtutuunan nila ng pansin ngayong mga panahon na to. Kaya para sa mga consultant dyan, dahil walang trabaho ngayon sa Pilipinas, apply ho kayo sa Malacanang. Ito ho. Gusto kasi pag-usapan natin yung lately kasi ang lumalabas, parang may hindi parang tinitreaten yung mamamayang Pilipino kung maglalabas ng negatibong opinion sa admin. Diba? Yan yung nilalaban ho namin eh. Yan yung final namin na kaso sa Supreme Court na tinatanggalan tayo ng freedom of speech, na magkakaroon ng pagbabanta kapag tayo ay nagsasalita ng ating opinyon
based on nakikita natin kung anong nangyayari sa administrasyon o sa mga leader natin. Okay lang naman yung 'di ba? Okay lang naman yung bantayan talaga nila fake news, ang daming fake news eh. 'Di ba? Meron akong pinost na ang isang opisina ng gobyerno ay nag-hire. 'Di ba? Nag-hire ng tag-iisandaang consultants para what do you call this? Para lang ikakwento ko sa inyo yun. Para lang mag-heart, mag-like at mag-comment ng positibo sa kanila, sa administrasyon or sa side nila. Pero also hinire nila yon as consultant. May kontrata yan consultant rin para siraan yung mga pro-Duterte, siraan ang Duterte at mag-hate post, basagin or babuyin or awayin online din ang mga pro-Duterte. And take note, this is real hinaluan na nila from trolls to real people. Alam niyo anong nangyari doon? Ganun nangyari. Nag-hire sila. Hiring consultant whatsoever. Tapos, ang nangyari, syempre may mga nag-apply, 'di ba? Apply sila. Pero, nag-apply. Di akala nila consultant sila, 'di ba? Yung matinong consultant, legal or legal naman pero illegal yung pinapapagawa pala. Ganito ginawa. So, ang ginawa is upon presentation kung ano yung kanilang scope of work, kung ano yung gagawin nila, lumabas na na ang kanilang trabaho is anti-Duterte sa videos and slide na pinesent sa kanya. Na-shock sila. Nakapirma na sila sa kontrata. Hiningi pa yung mga Facebook accounts nila. Yan. So, dun sa mga, ang dami daw umangal. Okay, ang daming umangal. Ako, sabi ko nga doon, sa mga umangal, sabi ko, lumabas kayo publicly, especially ngayon, susuportahan kayo ng mga mamayang Pilipino, kasi talagang napakawalang hiya ng ginagawa ngayon ng administrasyon na yung mga leader natin dyan na imbes na sila yung maggagawa ng kapayapaan, ng pagkakaisa, sila pa gumagawa ng hindi pagkakasundo. 'Di ba? Sila yung nagkakos ng chaos. Sila nagsa-start ng yung gulo na to, hindi to lahat nangyari, yung paglalabas ng mga tao, lumalabas ng mga tao sa kalsada, because of their wrongdoing. Kasi kung tama yung ginagawa nila, walang ganyan. So, yan, nag-hire ho sila ng ganyan. And hinire ho nila good for 4 months. Election. Yun yung nangyari. So, marami na hong nagsasalita. Marami na hong lumalabas at willing mag-testify or maging witness sa mga kabalbala na nangyayari sa ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat din ho dun sa mga kapulisan tsaka military na men in uniform na naglalakas loob na magsalita. Dahil tama naman. Dahil ang kanilang sinumpaang tungkulin ay hindi naman para sa presidente lang na iisang tao, kundi para talaga naman para sa mamamayang Pilipino. Lalo na ang nagbibigay din ng kabuhayan or ang nagbabayad sa kanila ay ang taxes ng bayan. So maraming salamat po dyan sa mga men in uniform na talaga namang may prinsipyo at malasakit. Meron pang mas may prinsipyo at integridad pa dun sa mismong leaders nila. Kahit pa, alam mo, sa panahon ngayon sa nangyayari sa ating bansa, hindi natin pinag-uusapan dito sinong may pera, sinong mayaman, sinong powerful. Kasi ang totoong may power at this point in time is tayong mamamayang Pilipino. Kasi tayo ang nagluklok sa kanila dyan sa pwestong kanilang inuupuan. So tayo rin ang pwedeng magtanggal sa kanila dyan
sa pamamagitan nitong darating na eleksyon sa pagboto nyo dun sa mga taong hindi puppet ng gobyerno. Bagkus, ang kanilang mandato is talagang pangalagaan ang kapakanan ng mamamayang Pilipino para sa ikabubuti ng sambayanan at ng ating bansa. So, meron din yung isa pa, yung sinasabi nila na wala na tayong magagawa kasi may mga abogado sila na sinasabi nila na wala na tayong magagawa kasi nandun na si PRRD sa Hague. Nandun na siya under sa jurisdiction ng Hague. Wala na raw tayong magagawa. Wala na raw magagawa even ang mga lawyers. Yun ang kanilang pinagdidiinan na wala na raw tayong magagawa kasi nandun na raw si PRRD, si President Rodrigo Roa Duterte sa Hague at hindi na raw siya under ng ating jurisdiction. Hindi ho, may magagawa pa po ang Pilipino. Kasi sa katotohanan, sa ginawa ho ng atin gobyerno, dahil hindi na ho tayo hindi na tayo miyembro ng ICC at hindi ho tayo under jurisdiction ng ICC, ang ginawa ho nila sa ating former President Rodrigo Duterte ay isang pagtataksil sa bayan at pwede ho sila kasuhan ng treason at ang treason ay impeachable po. So ngayon, kung sinasabi nila na wala nang magagawa tayo at dahil nasa jurisdiction na ng Netherlands si PRRD, I guess it's time for us, pag hindi nila binalik at hindi nila itinamat, hindi nila dito ginawa. Una, wala silang final na kaso dito sa Pilipinas. 'Di ba? So talagang ang kanilang motibo is dalhin talaga doon si PRRD. Nagtaksil ang ating mga leaders dito sa sarili nating bayan dahil ibinenta or ibinigay nila ang isang Pilipino sa isang dayuhang bansa na hindi naman tayo miyembro even ng ICC na. Hindi rin tayo, wala tayo sa jurisdiction nila. May batas namang gumagana dito. So basically, kung titingnan nyo to ng talaga, ang ginawa nila ay isang pagtataksil sa bayan. Pagtataksil sa bayan which is treason. So yung mga yan, yung mga kasama dyan na gumawa nun, yan ho ang dahil sinasabi nila, wala na raw tayong magagawa, wala na raw tayong magagawa, wala rin daw silang magagawa dahil nasa jurisdiction na ng Netherlands si PRRD. So meron pa ho tayong pwedeng gawin. I-impeach ho natin si BBM. I-impeach ho natin, kasuhan ho natin yung mga taong dahilan kung ba't siya nadala doon. Dahil again, hindi ho naaayon sa batas ang kanilang ginawa. Hindi ho talaga naaayon sa batas. Pag paulit-ulit po nilang sinasabi yan na wala silang magagawa, they can't do anything about it, so tayo may magagawa. Mamamayang Pilipino, hanggat pag hindi ho nila naibalik dito si PRRD at hindi nila dito nilitis si PRRD, kailangan kailangan ngayon pangalan ho, pwede na tayo mag-file ng impeachment or kasong pangtatraidor sa bayan, which is treason dun sa mga kasabwat na mangyari tong mga bagay-bagay na to. Kahit sino hong lawyer ang kausapin ninyo, basta hindi nila kakampi, kasi pagkakampi nila may naratibong positibo sa kanila, tapos ang kanilang sasabihin is sa kanila, pabor. Katulad yan, di ba yung kanilang spokesperson na si Claire Castro, sabi niya, wala na tayong magagawa. Tama daw ang ginawa. Paanong tama? Paanong tama? Hindi nga tayo member ng ICC. Wala nga warrant yung Interpol. Oh. 'Di ba saan ba binasa yung warrant? Sa cellphone. Tapos 'di ba, kapag nag-file ka ng warrant, dadali mo sa korte ng Pilipinas muna,
tapos bibigyan mo at least 24 hours to prepare or kung ano man, karapatang pangtao yan, hindi nyo lahat binigay yon. Dahil paulit-ulit yung sinasabi, we cannot do anything, or yung mga lawyer ng abogado ni President Rodrigo Roa Duterte is wala nang magagawa. So it's time for the people. It's time for the people to do something about it. Kasi kung yung isa, kaya sabihin mo, just imagine, gano kamahal ng karamihan ng mamayang Pilipino si PRRD, still pa rin, still ang ginawa nila, pinatapon nila, binenta nila sa ibang dayuhan, tapos sabihin nila na si PRRD pro-China, tapos yung kapwa Pilipino nyo binenta nyo sa dayuhan din. Anong pagkakaiba nun? Di ba parehong dayuhan yun? Di ba? So, ganun pala. At saka, another one, edi magkaso na rin tayo lahat sa ICC. Kung panapayagan naman pala nila, pwede naman pala yun na mapadala dun tong mga yung mga nang-a-abuse dito sa ating bansa. 'Di ba? Kasuhan na rin natin sila. Okay nga, mag-member tayo ulit eh. Mag-member tayo ulit para magalit sa atin si Trump. 'Di ba? Si President Trump nga sabi niya ayaw na niya ang ICC. 'Di ba? So, 'di ba nagko-contradict 'yon kasi usually dapat allies tayo ng Amerika. Tapos kino-contradict din natin yung kagustuhan ni Trump na mangyari. 'Di ba? So ano 'yun? 'Di ba? 'Yun yung akin. 'Yun. So again, sabi tandaan nyo, yung paulit-ulit nilang naratibo, wala na raw tayong magagawa kasi nasa Netherlands na si PRRD at hindi na raw under ng ating jurisdiction. Nagkamali ho sila. Kasi sa kanilang ginawa, lalo tayong may magagawa. Kasi the way they did it, sobrang daming illegalities. Yun lang the fact na hindi na tayo miyembro ng ICC. Yung fact, yung lantarang paghihiwalay dun sa mag-ina ni PRRD na si Kitty at saka si Hanilet. Sa video, kahit na ano pong naratibo, bali-balik ta rin nyo nandun ho sa video, kitang-kita natin. Nakita rin nyo kung paano hilayin ni Torre, gustong hilayin ni Torre si PRRD. The way he speaks, napaka walang respeto sa ating batas. Kasi the way he handle it, hindi rin naaayon sa batas. Basically, etong gobyernong to, binastos ang ating Supreme Court. Binabastos ang Supreme Court. Hindi dinaan sa ating sariling batas ang pag-aresto kay PRRD. Sa ating Tatay Digong, na ang tawag pa nga sa atin, DD shit, sila BB shit, full of bullshit, at panglililit lang kasi kumain. Diba? So, anong basehan ko nagsisinungaling? Sabi niya, hindi raw niya i-entertain ang ICC. Hindi raw niya papansinin kasi hindi na raw tayo membro, pero anong ginawa nila? So yung nagkutsaba-kutsaba dyan, lahat kayo kasuhan, lahat kayo makakasuhan actually. Lahat kayo mananagot. Yung akala nyo, nakaisa kayo, hindi kayo nakaisa. Kaya etong nangyayari ngayon, lalo nyo lang pinasama. Yung kasi, yung mga kayo, ang mga ugali nyo, ang sinasabi nyo is, wala na, laos na si PRRD, ang Duterte, wala na yung, wala nang, what do you call this? Wala nang pakialam, 'di ba? Ang mga tao. So ngayon nakita nyo all over the Philippines, ang daming nagra-rally
protesting for what you did. So kung sa tingin nyo, pauulit-ulitin nyo pa rin yung sinasabi nyong tama kayo, pipilitin nyo pa rin yung naratibo nyo na wala kayong maling ginawa, ay nasan yung batas? Bakit hindi nyo dinala sa local court before nyo sinorender? Kasi local court magdi-decide kasi alam nyo may mali kayo, 'di ba? May mali kayo. So kasi bakit kayo nagmadali? Bakit tayo pa gumasos, pera pa ng bayan, private jet, na minadali nyo siyang tanggalin dito? Na akala nyo, pag nawala siya dito, mananahimik na yung tao, mababahag na ang buntot. So, ano yun, diba? Ano yung ano nyo? Ano yung naratibo nyo? Yun yung punto ko. Saan kayo ngayon pupulutin? So, good luck din sa inyo. Kasi, kayo nag-umpisa ng gulong. Ayan. God bless, and I know that God will never allow things to happen kung walang dahilan. Ingat po kayo. Happy Tuesday.